Actually, ito talaga kasi sobra naming pinaghandaan talaga tong FIBA. Siguro naghalo-halo yung sobrang kaba kasi international tong FIBA eh, di ba? Tapos kasama namin si Miss Sarah G. Pakiramdam ko talaga that time nung pumiyak ako dito, sabi ko, pabigat ba ako sa grupo, ganyan. Nagkaroon kasi ako ng parang mga sakit nung mga nakaraan. Ito yung sa throat ko. Nawalan ako ng boses nung February 9. 4 months yata akong hindi naman makakanta nun kasi wala. Pakiramdam ko gusto ko na umalis talaga ng Alamat nito. Kasi ang tagal ko gumaling. Tapos parang yung mga projects ng Alamat like recording, sobrang natagalan dahil sa akin. Ito yung naghihingi sila sa akin ng MRI for my brain kasi nga yung bleeding ko talaga sa ilong. Grabe talaga, bumubuo siya. Kung mapapansin nyo yung bedsheet ko, black ngayon. Kasi nga, nangyayari yung bleeding ko madalas, pagigising ako, sobrang dugo, ang daming dugo sa kamay ko, ganyan. Pag hindi ko tinissue, papatak siya ng papatak. Nag-start to nung nawala si Papay. Yung kinamatay kasi ng papa ko, aneurysm. So, pwedeng aneurysm din to, or baka sa stress lang talaga. Ito yung picture namin ni Papa na yung last namin na labas. Nung una kong training sa Alamat. After nung training ko sa Alamat, ito yung una naming labas. And yun na rin yung last namin na labas. Ito naman yung nag-TBB ako. Ito na yung na third placer, na sabi ng third placer ako. Tapos, naka-white lang si Papa at si Mama kasi akala kasi namin di winner ako. Lagi siya nagsabi, oh, iboto yung anak ko, iboto yung anak ko. Nagilibot siya dun sa barangay namin. Sinasabi nila, pinagmamalaki niya ako dun. Yung first ever namin na sana muntik niya nang mapanood. Yun yung sa Araneta, yung P-Pop Con 1. Yun na sana yung pinakamagandang chance para mapanood niya ako sa malaking stage mag-perform. Pero, di niya naabutan. Nung nakapasok ako sa PBB, hindi ko iniisip na may mag-support sa akin ever. Ayun, paglabas ko, sobrang dami nagsusupport para pakiramdam ko habang buhay na akong sikat, ganun. Tapos, nawala sa air na parang, nung nagka-pandemic, nireach out ako ni Direk Jason na sumali sa PBB, sa PBB tuloy, sumali sa Alamat. Pakaramdam ko yun na yung second chance ko. 10 years na akong nag-aartista. Pero parang hindi man lang tumaas baga yung ranggo ko. Tumatanda nga ako. So kailangan ko maghanap ng ibang pagkakakitaan kasi paano kung wala na mag-support sa akin, ako na lang. Actually si Mama, si Papa mahilig din sa mga music yan. Pati yung mga kapatid ko. Pero nung pumasok ako ng high school nun, hindi ako pinayagan ng band director namin na mag-saxophone kasi sobrang dami ng saxophone. So, ang binigay niya sa akin, instead ng saxophone, itong flute. Meron akong 4 na flute dito sa bahay. Ngayon, nung nag-Alamat ako, sabi ko gusto ko matuto mag-piano. Nag-aaral ako on my own. Kaya meron pa ako dito mga codes, parang kung saang notes. Binili ko na syempre yung pwede na rin pang recording kasi gusto ko matuto mag-produce kahit papano. Minsan parang gusto ko na nga lang umuwi ng Bicol pero kasi sayang kasi yung second chance na binigay sa akin. Laging kasama sa prayers ko, sinasabi ko na, ito pa po ba yung para sa akin, ganyan. Bigyan nyo naman po ako ng sign na ito talaga. Nakailang sabi na lang, pre, gusto ko na sumuko, pre. Napapagod na ako. Halos lahat ng Alamat member nagganon na. Pero buti na lang, every time may magaganon, laging may mag-lift up, pre, unti na lang. Malapit na tayo dun sa gusto natin marating. Ayun, yung pag-aarte kasi, paglabas ko ng PBB nung 2016, 2015, yung ABS-CBN, may binigay silang project nung sa akin na acting. Para talaga akong tanga, wala naman akong alam. Nasigawan ako sa speaker ng, tanga-tanga mo naman, Franco Rodriguez, ano ba naman yan? Palta na nga yan, ganyan. Umiyak ako nun pagbalik ko sa tent. Siguro ito, mag-focus na lang ako sa pag-acting pag nag-fail siguro yung Alamat. Kasi marami naman nagsasabi na, uy, nag-i-improve yung acting mo, maayos naman yung acting mo. Pero nag-hope pa rin ako sa Alamat kasi pakiramdam ko talaga meron talagang future yung Alamat. Merong future itong pinaghihirapan namin. And ayoko syempre biguin yung mga taong naniniwala sa amin. Kaya sana dumating na yung time na yun.